Ang San Sebastian Church ay kilala bilang ang natatanging simbahang gawa sa purong bakal at hinango pa sa Neo-Gothic style na masasabi namang talagang kakaiba at katangi-tangi dito sa Pilipinas. Maihahalin tulad ito sa mga simbahan sa iba't ibang parte ng Europa. Sa harapan nito, mapapansin ang rose window o ang bilog na bintana sa taas ng pintuan na gawa sa stained glass. Habang sa itaas pa nito'y nandoon naman ang Carmelite seal na pinagpapatungan ng isang replika ng Our Lady of Mount Carmel. At sa taas naman ay ang dalawang tore at mga bintana na may matulis na dulo na partikular sa mga Gothic na buildings. Pintong may kaakit-akit na disenyo, ang mga haligi na puno ng mga moldings o ang mga disenyo sa labas ng simbahan, at matutulis na spires sa bawat dulo nito. Mapapansin na mayroong pabilog na istruktura sa may bandang likod ng simbahan. Ito ay ang dome na nakatapat mismo sa main altar sa loob. Metal talaga siya. Natutulog pa ng palis. Ito yung mga ganito. Tingnan mo yung mga kalakalawang. Nakakalawang na siya kasi isa siyang malaking metal, isa siyang malaking metal. This is the pasok ng simbahan. Agad na bumulaga sa amin ang mga kakaibang itsura o disenyo ng isang simbahan na madalas lamang natin makita sa mga pelikula at litrato. Tulad na lamang ng mga kisameng pinturado ng iba't ibang detalye, kulay at imahe. Mga kumpisalan na puno ng spires ang disenyo tulad ng sa labas ng simbahan. Napansin din namin ang veranda sa loob, ang dating nagsisilbing prayer room ng mga pari at kung saan orihinal na nakalagay ang pipe organ. Sa dahilang nakaistorbo ito sa daanan ng mga pari, inilipat ito sa kaliwang bahagi na siyang naging dahilan ng pagkakatakip ng isang stained glass na bintana, ang Agony in the Garden. Ang mga stained glass sa kaliwang bahagi na ay naglalarawan sa Joyful Mysteries, samantala sa kanan naman ay ang Sorrowful Mysteries. The first Sorrowful Mystery ay natakpan ng nalagayan ng pipe organ. Dati wala yan. Dati wala yan. May apat din na rose windows sa loob. Sumisimbolo ang bawat isa sa apat na ebanghelyo, sina Saint Mark, Saint Luke, Saint John, at Saint Matthew. The fourth. Parang malaking chimes, so.
Kapansin-pansin din ang parang maliit na hugis kapsula na nakabitin sa kanang bahagi ng simbahan. Ito ay ang pulpit kung saan nagmimisa noon ang pari habang nakatalikod sa mga tao. Ngayon ay nagsisilbi na lamang itong pangdekorasyon dahil sa meron na itong altar. Ang Mount Carmel altar o ang main altar, dito nakalagay ang orihinal na imahe ng Our Lady of Mount Carmel. Noon, 3 pari ang nagmimisa ng sabay-sabay sa gitna at sa dalawang gilid nito. St. Nicholas Altar ang nasa kaliwang bahagi at St. Joseph naman sa kanan, na ngayon ay hindi na ginagawa. At huli ang dome sa itaas ng altar na pinturado ng iba't ibang imahe tulad ng iba pang kisame sa loob ng simbahan. Metal talaga. These days I seem to find a million reasons to sit around and waste my mind. But I know what's being said and that's all fine. You tell me don't get a life. Do you understand the weight of that line? Don't take me for all I am, 'cause I can find my own way. Big days are not, there's no tomorrow, so let's leave it on the line, 'cause this time it's not too late to change direction, turn your head, son, so let's leave it on the line. There's something within that's telling me that I'm just playing it too cool. I pretty much lose everything. Oh, I never had an apple that tasted so sweet. Ayan, sarap. I'm given a chance, a choice. Take me for all I am, 'cause I can find my own way. Windows are not, there's no tomorrow, so let's leave it on the line, 'cause this time it's not too late to change direction.